Tanawa wala ka diya kung wala sila! Huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon. Lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. Sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidate. Mga kabayan, sa kabila ng lungkot at matinding hirap na sitwasyon na pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang detention facility diyan sa The Hague, Netherlands, labis-labis ang tuwa ng pamilya at mga anak nito, partikular si Davao City Mayor Baste at BP Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagdami at pagdagsa ng mga DDE supporters, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Matatandaan na ipinagdiwang ni PRRD ang kanyang ika-80 taong kaarawan nito lang March 28 kung saan ay napuno ng mga Duterte supporters ang buong paligid ng The Hague dyan sa Netherlands para ipakita ang pagmamahal at buong suporta kung saan ay nakakulong doon sa loob ang dating Pangulo. Dahil dito, hindi na iwasan na maglabas ng sama ng loob ni Mayor Baste sa kasalukuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinaniniwalaang siya ang may pakana para ipadakip si PRRD sa kamay ng ICC. Sa kabila nito, nagpasalamat si Baste sa mga Pilipinong patuloy na nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanilang pamilya kung saan ay hinikayat niya mga Pinoy na ituloy lang ang laban para sa katarungan na sinapit ng kanyang ama. Kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na akong lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan ipakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. Tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. Sa ginawang solidarity walk na isinagawa ng mga Davaoenyo na dinaluhan ng libu-libong Pinoy, ikinagulat ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung gaano karami ang mga sumusuporta at nagmamahal kay PRRD. Hiling nila sa administrasyon ni PBBM na ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Ayon pa sa ilang netizen, kung hindi kayang gawin ito ni PBBM, ay mabuti pang bumaba na lang siya sa pwesto bilang Pangulo. Uwiin lang si Duterte, tama na. Hindi na kami kasi hindi kami mga rebelde. Kalaban namin ng masama. Kalaban namin rebelde. Kakampi namin yung mga pulis. Ibalik lang, matanda na. Matanda na siya. Sana mga kababayan ko, magkaisa tayo. Ang solusyon sa Pilipinas, pagkakaisa. Pag hindi tayo nagkaisa, wala tayong magagawa. Magkaisa tayo. Inihiling lang namin, mahal na Presidente, pakiusap lang po, bumaba na kayo. Huwag nyo nang hintayin. Kami ay mga mapuno na mga taong bayan. Yun po ang hinihiling namin. Samantala, sumugod naman sa The Hague, Netherlands ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para ipakita ang suporta dito kay Tatay Digong sa pamamagitan ng pagpapaabot ng kanilang mensahe at pagmamahal sa nakakulong na dating presidente ng bansa. Tumayo pa kami galing sa Cuxhaven, Germany. Umaasa kami sana makalabas ka na ng maaga. Bring him home! Bring him home! Andito po kami ng mga kaibigan ko just to support Tatay Digong his birthday. We wish him to be back home. Stay strong and we are here for you.
We pray for your good health and more years to come. Sa pinaka-latest update, sa wakas nagsalita na at naglabas ng mensahe itong si PRRD para sa mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Bagamat nakakulong ang dating presidente, isang mensahe ang umantig sa ating mga kababayan mula kay PRRD. Ayon kay VP Sara, ipinagbilin at ipinapaabot ng kanyang tatay sa bawat Pilipino na huwag siyang isipin sa kanyang kinilalagyan at matinding pinagdadaanan sa ngayon. Ang pinakamahalaga ay ipagpatuloy ng kanyang anak ang pakikipaglaban sa maling pamamalakad ng gobyerno ni PBBM para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbabantay ng boto sa darating na eleksyon at dasal niya na makapasok lahat ng kanilang senatorial candidate. Sinabi niya na bantayan natin ang ating boto dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case. So parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Isa ka rin ba sa mga sumusuporta at nagdadasal na makalabas at makauwi na ng bansa itong si Tatay Digong para dito niya harapin sa ating korte ang kanyang mga kaso? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Solidarity Rally kahapon sa Davao City. Iisa ang sigaw ng mga ito, hustisya para sa kinakaharap ng dating Pangulo at panawagang pauwiin na ito ng Pilipinas. Sentro sa naging pagtitipon ang legasiya ng dating Pangulo. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Sentro sa isinagawang Solidarity Rally kahapon, ang legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagiging kaibigan, isang leader at isang family man. Marami sa mga ito ang nagbahagi ng kanilang mensahe at nagkwento ng kanilang karanasan kung paanong nagmarka sa kanilang buhay ang dating Pangulo. Kasama na rito ang kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte at kilalang kaalyado na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Morning, dili na kayo sa lisod para namo kami pamilya, kami mga anak, o mga apo, yung mga igsoon nga niya. Di na kayo lisod na sa mua nga wa siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo gyud. Mula sa Plaza Miranda sa Maynila, sabay-sabay nagmarcha papuntang Menjola ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Dito sila nagsagawa ng kanilang programa bilang bahagi ng pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo. Inihayag ni Vice President Sara Duterte ang pakiusap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaarawan kahapon. Samantala, kahit pa ito ay nasa loob ng detention facility, nananatili anyang positibo ang dating Pangulo na makapaglilingkod pa siya bilang alkalde kung muli siyang mahalal sa Davao City. Kasabay ng libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo, nakiisa rin sa Solidarity Rally at picnic celebration ng kanyang ika-80 taong kaarawan ang mga Pilipino at dayuhang taga-suporta niya dito sa International Criminal Court Complex sa The Hague, The Netherlands, Biyernes, March 28.
Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa lahat ng nag-abala para kumuha ng permit at magpadala ng paanyaya para sa pagkakatipon. Sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. Hindi na niya magawang mangampaan niya, tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo. Bukod dito, ayon kay VP Sara, nagpaalala din ang kanyang ama sa kanilang mga taga-suporta na magbantay ng mabuti lalo na sa darating na eleksyon. Sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Gayon din, nakikiusap ang dating Pangulo maging sa kanyang mga kaibigang abogado sa Pilipinas na huwag nang magtalakay o makialam pa sa kanyang kaso sa ICC. Ayon kay VP Sara, ipagdasal na lamang aniya ang kanyang ama na bigyan pa ng lakas ng loob at pangangatawan na harapin ang kaso dahil lagi nitong binabanggit na nais niyang makauwi na sa Pilipinas. Positibo ito na makakapanungkulan pa bilang mayor ng Davao City. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya, huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Bagsak na si Marcos. Naku po. Bakit ko naman nasabing bagsak na? Ipapaliwanag ho natin kung bakit bagsak na po sa taong bayan si Marcos, si Bongbong Marcos. Yung mga nabudol niya ngayon ay talagang nagising na. Nakita po natin yan etong panahon na kung saan ay nag-birthday. Kaarawan po ni Pangulong Duterte. Nakita po natin na ang mga taong bayan ay talaga nga namang nagdiwang. Alam mo, sa totoo lang, ang dami pa po dyan ang hindi nakadalo dahil nga naman meron po silang kanya-kanyang ginagawa sa kanilang mga lugar. Ibig sabihin, may mga trabaho o di kaya yung iba ay talagang busy lang at sa kanilang pisikal na kalagayan na hindi makapunta sa mga rally. Gayunpaman, napakarami po. Sobrang dami, as in, libo-libo, milyong-milyon. Oh, di ba? Kasi yung mga reporter diyan, mga gunggong di ba? Ang libo-libo sa kanila yung pinatay ni Duterte. Pero pag nagrarally, ilan lang daw. Baligtad di ba? Sa atin sa totoo lang, makikita nyo naman yan sa mga video-video lumalabas sa social media. Talagang libo-libo at hindi lamang po sa isang lugar. At hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo nagdiwang, lahat ng OFW nagdiwang ng birthday ni Pangulong Duterte. At lumabas po mismo yung pinakamatinding birthday gift. Ano po yon? Bagsak na. Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titignan natin, ha? Kasi bagsak na ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero, eto panoorin po muna natin ng isang matinding banat ng aking kambal na si Baste Duterte. Hindi, joke lang po. Marcos! Hoy! Tanawa na! Wala ka diya kung wala sila! Nako! Tila utang na loob daw ni... Gigil na gigil, ha? Hindi, totoo naman, mga kababayan. Alam mo, totoo yan sinasabi ni Baste. Alam mo kasi ito, sinabi pa nga nito reporter, gigil na tila utang na loob daw sa mga Dabawenyo. Hindi lamang po sa Dabawenyo. Ikaw naman itong lagi na lang sablay itong reporter na to. Yung taga Davao yan
na ito sa TV5 eh. Sablay, hindi naman ibig sabihin taga Davao lang. Pangulong Bongbong Marcos sa mga Davaoenyo ang Hindi lang sa mga taga Davao. Alam mo yung mga nagpunta dyan, hindi lamang po taga Davao. Ang sinisimbolo po niyan ang mga taga Mindanao. Alam naman po natin ang dami ng boto ng Mindanao. Andyan din yung mga taga Visayas. Ang dami rin ng mga taga Luzon. Hindi lamang po yun. Ang ibig sabihin po ni Baste Duterte ho dyan, si Mayor Baste, ang ibig niyan sabihin dyan, yung mga sumuporta sa Duterte, yun ang sumuporta sa iyo, Marcos. Pero dahil ginago mo mga Duterte, eto na, nagising na ho sila. Yan ang katotohanan. Panalo niya bilang presidente. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Naging emosyonal din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanya. Ayan, unahin po muna natin yung punto ni Baste. Alam mo, mga kababayan, talaga nung panahon ng 2022 campaign and election, marami talagang bumoto kay Marcos dahil doon sumama si BP Sara Duterte. Kung hindi sumama yan kay BP Sara, kunwari si BP Sara Duterte sumama kay Isko, hindi mananalo yan si Marcos. Bakit kanyo? Eto hindi nga siya nanalo kay Robredo eh. Naalala nyo? Pagbalik-balik rin pa natin ng istorya, hindi siya nanalo kay Robredo. Hindi ko kinakampihan si Robredo pero mantakin mo, mas pinili pa nila ang isang hindi sikat, mas pinili pa nila ang isang housewife, mas pinili pa ho nila yon kaysa ho dito kay Marcos. Hindi mo ba naisip yon kung ikaw ay loyalista? Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo para hindi mo ma-realize yan, sasabihin mo na naman, daya. Hindi. Isinusuka ng bansang to ang mga Marcos. Alam na ho natin yan. Matik na ho yan. Sinusuka. Ewan ko nga lang yung iba, nung sumuka, pinulot, kinain uli. Gago mga tanga Di ba? Pero ganun ho talaga ang tunay na Kaya lang naman nanalo yan. Dahil finally, nag-decide si BP Sara Duterte na to join Marcos. As a matter of fact, galing mismo yan sa bibig ni Senator Amy na matatalo sila kung hindi sasali sa kanila si BP Sara. At hindi lamang po yan, back up po yan ng data. Sa survey, nung hindi pa alam na tatakbong Vice President si BP Sara Duterte, nangunguna si Vice President Sara Duterte. Di ba ho? Ang layo ni Marcos, pangatlo, pang-apat. Mas nauna pa si Robredo sa kanya. Hindi ko kinakampihan yung Ali pero ang layo niya po. Hindi ho talaga siya mananalo. Isipin nyo na lang to. Kung talagang, kasi yung mga tangang mga loyalista, yung mga bulag na loyalista, hindi man bulag. Hindi sila bulag sa tingin ko. Nabulag lang dahil sa pera. Alam mo naman, pagka isa kang jologs, tapos bigyan ka lang ng kapirasong pera, tuwan-tuwa ka na. Wala talaga mangyayari, di ba? Ganyan yung mga vlogger niyan Kaya ngayon, tatanga-tanga talaga yung mga kinuha kasi nga wala Tapos ito pa, iniisip nila na keso si BP Sara Duterte daw ang umangkla, ika nga, kay Marcos. Paano nangyari yun? Mas madaming boto mas madami ng 1 milyon ata ang boto, more or less ang 1 milyon. Basta ang sigurado, mas maraming boto si BP Sara Duterte kay Marcos. Mantakin mo, mas madami pa yung boto ng Vice President kaysa sa'yo. Eto napakaraming mga bumoto kay BP Sara Duterte na hindi binoto si Marcos. Ang dami rin po nun. Hindi, kaya nga masasabi natin, imposible yung sinasabi ng mga tangang loyalista na sinasabi nila, dahil daw kay Marcos kaya nanalo si BP. Hindi ho totoo yun. Eto, kitang-kita na ho natin. Paano ko ipapakita? Mamaya makikita ninyo. Kaarawan. Imingaw, gusto kong papas, tinood lang.
Munti ka na umiyak si Basti dito, nararamdaman ko. Namimiss daw niya yung papa niya. Kasi tuwing birthday, talagang makikita mong kasama to si Basti lagi ng kanyang tatay. Oo na yung pinakaunang birthday niya nga, wala ko sa makit eh. Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda na ginagamit nila garon. Waan ninyo tanan! Yon. Kunin nyo, tama, dahil pera niyan. Hindi ho tayo dapat nagpapasalamat kay Romualdez, katulad nung bukang bibig nung abogadong matabang babae. Hindi ko na sasabihin kung sino yun, ha. Hulaan nyo na lang. Yung congressman na mataba, na pasalamatan natin si Romualdez dahil sa ayuda. Gunggong, putang ina mo.